below 12. Wala 12. man sila nagsulti na below 15. Kita lang si Pilipinas ang nagbutang diha og below 15. Other countries below 9, below 10, below 11, below 12. Kita ang pinakataas below 15. So, lang yun, medyo i-adjust na Para to. wala ang may studio pagkaya. Yes, that's why we hope that we'll be able to pass into law this amendment to the Juvenile Justice Act. Okay. Halos na ay kaayo nga natibuk sa Kongreso ang pundong gipangayo sa administrasyon ni Presidente Aquino alang karong tuig 2011 Congressman Carlo, yes. ano? Nagmalipayon ka ba sa 2011 budget ug nahatagan ba og igong bahin ang Mindanao labi na ang unang distrito sa Dakbayan sa Davao, Congressman? Well, dili man ta makasulti na we're totally satisfied with the budget, no. Labi na kita nato na medyo ang criticism nato diya sa 2011 budget, kining pag-cut down nila sa budget para sa state universities and colleges, no. Ang pag-cut down sa budget sa provincial hospitals nato. Labi na sa budget allocation for capital outlay. Kining capital outlay man gud mao ni ang portion sa budget na makapa-improve sa equipment and sa infrastructure sa atong mga eskwelahan, state universities, I mean, and the provincial hospitals. I-cut down ka na sa present administration, kasamtang administrasyon tungod kay sulti nila, money making man daw ang mga provincial hospitals nato and ang state universities. Pero para kanako man gud, kanang mga money making nila, they're very technical requirements and their technicalities in the law na dili nila basta pwede gamiton para sa kining mga improvements sa infrastructure and equipment. So that's why government has always been allocating these funds, capital outlay items para sa state universities and provincial hospitals. Pero mao man ang gusto sa kasamtang administrasyon para ibutang dito sa CCT program, conditional cash transfer, kundi makahatag sila og direct assistance para sa atong mga pamilyang kabus kung maka-fulfill sila sa mga conditions, sama sa pagpa-eskwela sa bata, sama sa immunization, etc. etc. So, ingon sa present administration, tagaan natong tsansa ang kining programa sa atong Pangulo. So, as congressmen who want to be able to help the President, di pagbigyan na lang mapud nato, no? So mao man ang gusto sa presidente ug mao man ang first budget niya, so we were willing to give it to him to test his new style of management or his program. So ato kanang gihatag. Of course, natay mga criticism sa sama ni ana. Of course, ang pag-cut sa budget sa judiciary mao pud na ang ginaprotestahan pud sa mga judges, mga west nato. Regarding sa Mindanao, medyo dili po ta satisfied, no, sa gihatag na pondo or allocation para sa Mindanao. Of course, it doesn't help na ang presidente nato dili taga Mindanao. Apil ang kadaghanan sa mga cabinet members dili taga Mindanao. So dili kaayo kusog ang tingog sa Mindanaoans diha sa kasamtang administrasyon. So kami mga Mindanao Black na mga congressmen aning kamutan ang pudmi na kung unsa man ang mga lump sum allocation gikan sa atong mga department secretaries, inapunta na gahinan pud kita gikan sa ilang lump sum. Kay kanang mga secretaries, mga department secretaries, aduna na sila ginatawag na lump sum allocation. Kanang lump sum allocation mao na siya ang murag pondo na gunit sa secretary na naa siya discretion ug kung asa niya gamiton kining maong pondo. So, kami mga Mindanao Black na mga lawmakers, we're trying to make a strong representation sa atong mga cabinet secretaries na tungod kay dili kay dako ang budget na gigahin para sa Mindanao as a whole. Hopefully, they'll be able to pour in more projects para sa lain-lain natong mga probinsya o syudad din sa isla sa Mindanao. So, we're doing our best na sa 2011 dili ta left out dili ta ma-behind sa mga programa gikan sa atong administrasyon. Okay, Congressman Carlo, sa pagbalik sa session, no, di as Kongreso karong sunod tuig, gidahuman nga dunay mga bagong hagit alang kanimo hatod sa mga nasudnong hisgutanan sama pananglitan sa reproductive health bill. Yes.
Unsay pangaghap nimo sa mamahimong samputanan sa RH bill diya sa Congressman Carlo? Kabalo ka, ang kutob na ko, ani Raf, is naagyo'y makalihukan diha sa Kongreso na papaspasan ang RH bill. Susama sa nitabo last day of session namo before mi nag-Christmas break. Nagsabot namin na ang last day of session would be sa plenary session would be on Tuesday. Unya, ang nahitabo na kalitan lang ko na murag na inform ko na ay public hearing on the RH bill on the next day, Wednesday. So, syempre, kung last day na ang Tuesday, Uli ang congressman. uli na karagahan na sa mga congressman, ang uli na dito sa ilang probinsya. Kaya, syempre, palit na silang ticket or nagbiyahe na ang mga taga-Luzon, nagbiyahe na by land, no? Ang taga Cebu, mga Cebu, mga Visayas, mga Mindanao lawmakers, na sila ticket, uli na sa sila. So, gamay na kayong mga congressmen na nagsipot dito sa public hearing sa RH bill. Okay lang to. Abi na mo, ang public hearing will be just the continuation of the discussions on the controversial issues sa RH bill. Unya, nakuratan na lang ko, na lang ng mga nagsipot dito, na gamay lang may mga nagsipot na kontra sa RH. Unya, ang tanang mga author sa RH, present dito, kalit na lang na nag-move na i-terminate ang public hearing. Kaya para i-consolidate na ang tanang mga bills na i-file, mag-appoint na ng technical working group para ma-sponsoran na sa floor on second reading ang mong bill. Now, abi manggod na mo na just be a continuation of the public hearing and then we'll continue the public hearing next year, 2011. Sus, kay may nag-move man na i-terminate. Unya, advantage kayo sila, kay daghan sila mga pro-RH. Unya, pila namang good ming mga anti-RH dito. Ako, ugang duha ka, party list na buhay. And si Congressman Socrates. Naunta si Congressman Pabling Garcia, but he had a flight to catch to Cebu. So, pagdating ng after lunch, umalis na siya. So, 4 na lang kami. So, outnumbered yun sa tanang mga proponents sa RH bill. Technically, so, naisahan mo. Naisahan mi. Actually, mao na siya. Sa tinuod lang naisahan mi. And, so, syempre, pag abot sa botohan, outnumbered, so, daw sila na-terminate ang public hearing. Even though naatay mga ginadiscuss na mga controversial issues susama sa kining mandated na sex education sa tanang eskwelahan, whether private or public. Kining controversial issue on gina-require ang tanang health workers na maghatag og mga contraceptives. Even contraceptive pills, even katong mga suspected na cancer-causing, magka-cause og cancer, o katong ginatawag na abortifacient, or kanang nag-induce og abortion. And then, naapagid katong controversial issue on the kung naay maghatag daw og misinformation about RH bill, pwedeng prisuhon. Demanda. I-demande. Prisuhon, gyud. No? So, it becomes a criminal case. So, these are very controversial issues or provisions ito sa RH bill na gustong unta na mo na i-debate pa nato, hisgutan pa nato, and then we'll listen to the pros and cons, especially dito sa bagong sex education curriculum na gina-recommend sa RH proponents. So, kalit na lang, they moved to terminate, so it was terminated. So, diha ni mo makita na murag ang leanings karon or ang movement karon is to speed up the process sa RH bill. So, ang akong estimate ani, siguro by February or March, baka mag-second reading na yan. And then after second reading, paspasan nila to pass it into third reading. So, I think this is something that will be very interesting to watch pag-abot sa first quarter sa 2011. So, kinsa ang pro o kinsa ang anti. Paspas. Kabahin sa kasong impeachment, Congressman Carlo Nograles, unsa si mitanaw sa napasakang reklamo bato kang Ombudsman Mercedita Gutierrez ug bato kang Associate Justice Del Castillo sa Korte Suprema?
Yes, actually, usapod ka na sa mga mahimong controversial na not controversial pero daghan ang mag-observe niini, no, aning kining developments. Daghan interesado din sa developments regarding sa impeachment kay kabalo na ta na impeachment proceeding against Ombudsman Merceditas Gutierrez na murag na stuck up karon tungod kay nagreklamo siya dito sa Supreme Court and the Supreme Court issued an order na status quo ante. So usa ka na sa murag magka-clash karon ang Kongreso ug ang Supreme Court kay syempre ang nadungog nako is that Committee on Justice pag start sa 2011 will already start the proceedings regardless of the status quo ante order of the Supreme Court. Kay syempre according to the Committee on Justice ilahang their opinion is that they are mandated and they are empowered by the Constitution to proceed with any impeachment proceedings. And being a separate branch of government, dapat pwede sila mag-proceed accordingly, no? Despite, and the Supreme Court has no power to tell them otherwise. Then of course, before we went to a break, nag-file og impeachment complaint against Justice Marian del Castillo sa Supreme Court. Presumably, wala pa na ako nabasa, pero presumably one of the complaints or the basis of the complaint is katong plagiarism issue against Justice del Castillo. Pero doon na po yung nagasulti na kining impeachment proceeding against Justice del Castillo, murag test case ni. No? Test case kini para mahibaw-an on how far the House will go in impeaching a justice of the Supreme Court. Kay kung magmalampuson kini, then maybe it will be an introduction of impeachment complaints to be filed against other justices of the Supreme Court. So, kung mao ka nang mahitabo, mabisi si tingali ang House of Representatives sa pagproseso sa mga impeachment complaints against impeachable officers. Kay naay mga haka-haka na gusto po nilang impeach ang uban pa mga justices na nag-vote on certain issues or certain legal issues na murag daghan ang wala miuyon. Such as, but not limited to, katong Truth Commission. So, naay nagasulti na gusto daw nila i-impeach ang tanang nagboto nga ang pag-junk nila sa Truth Commission. So, that's why they're saying na kining impeachment against Justice del Castillo pasimuno lamang kini sa daghan pang mga kinahuna-hunan na i-file na impeachment complaints. So, kung ingana na mahitabo, daghan kitang mga i-process na impeachment complaints diya sa House. Kalabigit sa Freedom of Information Bill, unsay may kasulti kabahin sa maong diskutan, Congressman Carlo? Well, freedom of information, kaming tanang mga kongresista is supportive of it, no? And I think with the new House rules karon na murag ang bagong rules sa House na among gipasar or gi-approve namo before we went into a break supports kini mga balaod that went into that were sponsored by the previous committees. In other words, kung nahisgutan na kana the previous Congress, then the House rules provides for ways that it will immediately be put into the floor para mas paspas ang paghimo na mong balaod. So if it's being supported by the House and it was passed or discussed already previously in the previous Congress, then the new House rules provides for ways na ma-schedule na siya for plenary debate sa House of Representatives. And the Freedom of Information Act is one of them, one of those bills na discussed na last Congress. So it will be, I think, mapasar ito by 2011, so next year. Okay, kalambigit gyapon sa mga nasunong hisgutanan, Congressman Carlo.
Kumusta na ang imong paboritong balaod nun ang pagpaligon sa Human Rights Bill, no? Agi kasulbaran sa walay puas nga pagpamatay din sa Davao o sa lain pang dapit sa atong